Hi mga palangga! This is me again, G. So welcome back po ulit sa aking vlog. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. So ngayong araw po ay isi-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng hair tonic para dito sa aking super black at shiny na buhok ko. O kasi naglalagas yung mga buhok ko mga palangga. So para maiwasan nating makalbo gaya nito, so, kailangan nating agapan agad yan mga palangga at napakasimple lang, nasa kusina nyo lang mga palangga ang solusyon. So, gagamit lang tayo dito ng rosemary, cloves at pulang onion mga palangga. So, alam naman natin na ang rosemary mga palangga ay maganda ito for blood circulation mga palangga. Ginigising nito yung ating mga hair follicles na resulta mga palangga para mapabilis na tumubo ulit ang ating buhok. So, isang tablespoon lang naman mga palangga ang kailangan natin ito. So, kinuha ko lang itong mga dried na rosemary mga palangga. Pinutol-putol ko lang yung mga tangkay niya kasama na dyan yung pinaka-steam. Putol-putulin lang natin mga palangga. Approximately, ayan, ganyan. Isang tablespoon mismo at ilagay lang natin dyan sa ating lagayan. Tapos, kumuha lang din tayo mga palangga ng cloves. Yan, mga half teaspoon or mga approximately 10 pieces mga palangga at naglagay lang tayo dito ng 2 cups of water. Saka natin ito pakuluan mga palangga into medium heat lang. Huwag sobrang lakas ng apoy. Tapos pag kumulo na siya mga palangga kagaya niya na malalaki na yung bubbles, saka lang tayo mag-start mag-time 10 to 15 minutes mga palangga. After 15 minutes ayan, patayin lang natin mga palangga yung apoy at palamigin natin itong ating ginawa na water rosemary. Pagkatapos habang pinapalamig natin mga palangga itong ating rosemary and cloves water, yan, ihanda naman natin itong ating onion. So binalatan ko lang at hinugasan itong ating onion mga palangga. Pagkatapos ay chinap ko lang, hindi naman kailangang sobrang liit, ganyan lang mga palangga. Kung ano yung ginagawa ko dyan sa video. Pagkatapos, ilalagay natin yan mga palangga sa blender. So, dito sa blender mga palangga, isama na natin dito mga palangga yung ating pinalamig na rosemary and cloves water mga palangga. Pagsamahin natin sila dito sa blender. Actually, maligam-gam pa yan mga palangga. Hindi siya sobrang lamig. So, pagkatapos i-blend lang natin mga palangga ng mabuti. Ayan, hanggang sa maging pinong-pino talaga yung onion at yung ating mga cloves mga palangga. Pagkatapos saka natin i-strain mga palangga. So, in-strain ko siya mga palangga 2 beses kasi ayoko nakasama yung mga pulp. So, dapat ganito yung kanyang consistency mga palangga. Nakita nyo yan, hindi siya malabnaw. At ito na yung pangalawang beses na strain ko siya mga palangga. After natin siya ma-strain ng 2 beses, naglagay lang ako ng buong rosemary dyan sa bote mga palangga. Pagkatapos sinalin ko na dyan yung ating sinala na mixture. So yun yung ating onion, rosemary and cloves hair tonic mga palangga. So itong ginawa ko mga palangga ay good for 1 week na ito. Nilalagyan ko yung buhok ko every other day or 3 times a week mga palangga. So dapat consistent ka kasi kung hindi ka consistent mga palangga, hindi mo din makikita yung result. So ito mga palangga ay ready na siya na gamitin. So kung paano ko to nilalagay mga palangga sa buhok ko, ipapakita ko din sa inyo. So gamit itong cup na ginamit natin kanina paglagay ng water, ito din yung ginagamit ko mga palangga. At meron akong hair brush mga palangga, suklay na may kasamang brush, yung ginagamit pang kulay. So ganyan lang yung ginagawa ko mga palangga, binabrush ko lang yan sa scalp ko. Importante sa scalp mga palangga kasi dyan talaga natin dapat ilagay yan kasi yun ang pinaka dyan ang gagaling yung ang tubo ng ating mga buhok mga palangga. Dyan yung problema, yung pagkalagas, pati yung mga dandruff mga palangga. So dapat sa scalp natin siya ilalagay at hindi sa mismong dulo lang ng ating buhok. So hindi ako nakapag-video mga palangga ng before and after, pero yung mga nakikita nyo mga palangga sa unahan ng buhok ko mga palangga, mga bagong tubo na yan, baby hair, at nilalagyan ko rin yung kilay at saka yung eyebrow ko mga palangga. So pagkatapos ko ma-make sure na nalagyan ko na yung harapan ng buhok ko mga palangga, yung mga natitirang
hair tonic mga palangga o yung mixture natin, binubuhos ko na siya dito sa aking buhok mga palangga para masigurado na lahat ay nalalagyan. Pagkatapos ay minamassage ko lang mga palangga, minamassage ko talaga ng mabuti yan dyan sa buhok ko para talagang ma-absorb ng scalp natin at ng buhok natin. Meron akong ginagamit na hair massage, ito mga palangga. Kung wala kayong ganyan, suklay pwede na mga palangga, yung suklay na malalaki. So, pagkatapos mga palangga, ayan, binabalot ko lang ng hair cap at ng towel kasi ayoko yung tulo-tulo mga palangga at saka syempre yung amoy ng onion. So, ibabad lang natin yung buhok natin mga palangga, mga 30 minutes. After nyan, ayan, mga palangga, makikita mo pagkatapos mong maligo na smooth, black na black yung buhok ko, hindi ako nagkukulay mga palangga. At ayan, kumakapal na siya ulit mga palangga. Diba? Napakasimple lang niyang gawin mga palangga. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga mga palangga. Kung gusto niyo makita yung result mga palangga. So mga 1 month na akong naglalagay nito mga palangga at continuous pa rin akong naglalagay. So yun lang for now mga palangga yung aking mai-share. Thank you so much sa panonood sa vlog ko at sana may natutunan kayo mga palangga. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo mga palangga at sasagutin ko yung mga tanong nyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood mga palangga. Ingat kayo palagi at stay beautiful. Bye!